Samantalang matapos ang matagumpay na paglahok sa APEC Economic Leaders Meeting ay humarap din sa media si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Busan, South Korea. Dito ibinahagi ng Pangulo ang mga natalakay na issue kabilang ang usapin sa kooperasyong pangkalakalan, pang-ekonomiya at iba pa. Narito ang report. Humarap sa miyembro ng Philippine Media Delegation si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Korea nitong linggo. Dito inilahad ng Pangulo ang mga naging sentro ng talakayan sa APEC Economic Leaders Meeting, kabilang na ang mga bagong hamon at oportunidad na kinakaharap sa pandaigdigang kalakalan at pang-ekonomiya. Gayon din ang mga bagay na unti-unting humuhubog sa pandaigdigang polisiya gaya ng AI governance, climate change at mga loss and damage mechanism. Trade led the subject matters, but of course many other things came in about the cooperation between countries for AI. What are the directions that we should take? What are in terms of climate control, climate change? What can we do? How do we finally figure out the loss and damage type issues? Sa usapin hinggil sa artificial intelligence, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na determinado ang pamahalaan na isama ito sa operasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Pinag-aaralan na umano ng pamahalaan, katuwang ang mga eksperto kung paano ligtas at epektibong may sasagawa ang paggamit ng AI sa iba't ibang ahensya habang isinasaalang-alang ang ethics, data privacy at public trust. You're missing a chance if you wait. AI is going to come, parang alon yan eh. Kahit anong gawin mo, mababasa ka. And if you don't learn how to swim, i.e. if you do not learn how to use AI in the best way and in a secure way and in a benevolent way, may iwanan ka talaga. Samantala, ibinahagi rin ng Pangulo ang saglit nilang pagkikita ni Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit, ngunit hindi umano napag-usapan ang issue ng West Philippine Sea. Pinilit ko makapunta sa kanya, and I said, yeah, congratulations on your assumption of the chair for the following APEC, and I hope to do good work together with you. That's it. Ikinagalak naman ng punong ehekutibo ang kasunduan ng Amerika at China na ihinto ang trade war. Patuloy rin ang negosasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos para pababain ang 19% taripa na ipinataw ni US President Donald Trump sa bansa. Bagamat hindi sila nakapag-usap ni US President Trump, regular namang nakikipag-ugnayan ang gabinete ng Estados Unidos kay Pangulong Marcos. Isang halimbawa na nga dito ay ang pagkakabuo ng Task Force Philippines, isang bilateral initiative ng Pilipinas at US na layong paigtingin ang maritime cooperation at mabawasan ang tensyon sa karagatan ng West Philippine Sea. I hope it will lower the tensions in West Philippine Sea. It will certainly not heighten them because it's not something new. Wala namang bagong ginagawa. Nagkaka-heightening lang of tension kapag may sumubok ng bago. Tiniyak din niya na mananatiling independent at hindi ito makikialam sa mga investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI ng Ombudsman at ng DOJ kaugnay ng mga manomalyang flood control project sa bansa. That now it's time to let the ICI do its work and let the Ombudsman do his work and let the DOJ do their work. Samantala, nananatiling kalmado ang administrasyon sa nakambang malakihang kilos protesta sa darating na November 30. Giit ng punong ehekutibo, karapatan ng mga mamamayan ang magpahayag ng saloobin. Ngunit umaasa siyang mananatiling mapayapa ang anumang pagtitipon at hindi magagamit ng mga nagnanais maghasik ng kaguluhan. The only concern I have when we have demonstrations for whatever reason is that there are agitators who will go and try to cause trouble. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Zai Chua, Alauna sa Balita, Congress TV.